Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Matapos ipagtapat ni Tindeng ang matagal ng lihim, agad na nagtungo si Marites sa mga girero. Pitpit niya ang mga dokumentong maglalantad sa katotohanan. Ngunit pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Pilar. Galit, pilit inaagaw ang mga papeles. Dumating si Roberto. Kinuha niya ang mga dokumentong pinag-aagawan ni Pilar at Marites. Nabigla siya sa nabasa. Mga titulo ito ng property namin sa Quiapo. Bakit hawak mo ito? Bago pa siya makasagot, pumasok si Gustavo. Nilapitan si Marites. Kaano-ano mo si Matilde? Tanong nito. Tahimik si Marites. Hanggang sa bumulaga ang katotohanan. Nanay ko si Matilde. At kayo ang tunay kong ama. Nagulat ang lahat. Isa pala si Marites sa anak ni Gustavo. Ngunit si Miguelito, galit na galit. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Umalis ka ritong sinungaling ka. Sigaw niya. Pero hindi umatras si Marites. Wala na akong pakialam. Tigilan na natin ang patayan. Nagmamakaawa siya sa kanyang ama na si Gustavo. Ngunit may mas madilim pang nangyari. Pumasok si Gustavo sa silid ni Jackie habang natutulog ito. Wala si Roberto. Nagulat si Jackie nang makita si Gustavo. Pero huli na ang lahat. Binaboy at tinapastangan siya ng sariling ama ni Roberto. At si Roberto, nakita niya ang pangyayari. Pero wala siyang ginawa. Pinanood lang niya ang mga pambababoy sa kanyang asawa ng kanyang sariling ama. Sa kabilang silid, nag-utos si Pilar. Dukutin si Tindeng. Patayin ang haharang. Agad na mga tinungo ng kanyang mga tauhan ang bahay na tinutuluyan ni Tindeng. Nabaril ang isa sa kasama niya. Lumaban sina Tindeng at Alfredo pero natalo sila. Pinagbantaan sila ng mga tauhan ni Pilar. Sumama ka sa amin o papatayin namin siya upang mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Kusang sumama si Tindeng. Isinakripisyo ang sarili. Habang nangyayari ito, si Fatima at ang ama niyang si Paeng ay dumalaw sa sementeryo. Biglang may lalaking humahangos. May mga armadong lalaki naghahanap sa inyo. Agad silang tumakas. Hinabol, pinagbabaril. Umuulan ng bala hanggang sa looban ng sementeryo. Tuloy ang habulan. At sa pinakadelikadong oras, dumating si Tanggol. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga tauhan ni Coronel Romero. Ngunit may isa sa kampo ni Fatima ang tinamaan. Napahinto si Fatima, pero wala siyang oras. Kailangan niyang tumakbo muli. Sa gitna ng putukan, biglang tumahimik ang lahat. Fatima, sigaw ni Tanggol. Ano ang nangyari kay Fatima? Ito na ba ang wakas o simula ng kanyang laban sa mga girero? At si Santino, matapos tusubin ang mansyon ng mga girero para ipaghiganti ang kanyang kapatid, hinanting siya ng pamilya. Sa tulong ni Erica, anak ni Mayor Roberto, nakatakas siya pero hindi sila ligtas. Nag-usap sina Mayor Roberto at Miguelito. Nag-utos sa mga tauhan ni Lucio. Hanapin si Santino at iligpit kaagad. Sinugod ng mga tauhan ni Roberto ang tinutuluyan nila Santino. Nakatakas sila pero nakita sila ni Edwin. Nagharap sila sa isang madugong laban. Putukan, suntukan, agawan ng baril. Sinubukang tulungan ni Erica si Santino ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Tumilapon siya sa gilid. Nang masaktan si Erica, nag-init ang dugo ni Santino. Hinuli niya si Edwin at ngayon nakatutok sa kanya ang baril. Pagbabayaran mo lahat ng kademonyuhan mo. Galit na sigaw ni Santino. Nakahandusay si Edwin. Sige, iputok mo, sagot nito. Hawak na Santino ang baril at ipinutok. Ang tanong, kaya ba niyang tapusin ito at maging halimaw tulad ng mga girero? O hahayaan niya itong mabuhay at hindi nadagdagan pa ng dugo ang kanyang mga kamay? Makakaligtas ba sila sa kamay ng mga girero? Lalapitan ba niya ang kapatid at harapin ang tunay nilang kalaban? Ito na ba ang katapusan o simula ng mas malaking paghihiganti? Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FB Chase ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.